Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagre-retiro na ni Chris Paul ngayon sa NBA at ang balitang posibleng bagong move na magagawa ng Los Angeles Lakers. Inanunsyo na nga po ngayong araw mismo ni Chris Paul na official na nga po siyang magre-retiro sa NBA ilang oras lamang ang nakakalipas mula nang i-waive ito ng Toronto Raptors. Sa naging post nga po nito sa kanyang social media account ay pinasalamatan nga po nito ang lahat ng kanyang mga kupunan at lahat ng mga sumuport sa kanya. Pero ayon na rin naman nga po sa ilang mga analyst, hindi rin naman nga po ganito kapangit ang pagtatapos ng career ni Chris Paul sa NBA kung hindi dahil sa kupunan ng Los Angeles Clippers. Ang Clippers nga na po talaga ang nagpuwersa sa kanya na magretiro at hindi natapusin pa ang taong ito para sa veteran superstar. Simula pa uwin ito ng Clippers sa kanilang bahay at itrade siya sa Raptors, ay nagkandalecho-lecho na nga po ang kanyang plano hanggang sa tuluyan na nga po siyang mapuwersa na magretiro na lamang ngayong season, since wala na rin naman nga pong mga teams ang nagkaka-interes sa pagkuha sa kanyang serbisyo sa buyout market. Sa tanda nga po nito at sa bagsak niyang performance ay wala na nga pong mga teams ang may interes sa kanya, kaya mas pinili na lang nga po nito na tapusin ngayon ang kanyang career. Sa ibang balita naman, pagkatapos nga po na pumasok ang Los Angeles Lakers sa All-Star break, ay magkakaroon nga po ang kanilang mga players ng at least isang linggong pahinga bago sila makapaglarong muli sa kanilang lineup. Sapat na nga po yan para makarecover sila sa kanilang mga tinatamong injury at makagawa na rin ng bagong game plan at estratehiya sa kanilang mga susunod na game. Bukod nga po kina LeBron James, Luka Doncic at Jackson Hayes na magpa-participate sa mga gagawing events sa All-Star, ay lahat nga po ng iba nalang mga manlalaro at coaches ay makakapagpahinga para makapaghanda sila sa second half ng season. Pero ayon nga po sa ilang mga analyst, hindi para naman nga na po sapat ang kanilang kasalukuyang lineup ngayon, gayong kailangan pa nga po nila na kumuha ng at least isang trendy player o wingman na makakapagpalakas sa kanilang lineup, either si Matisse Thybulle o di kay si Haywood Highsmith na kabilang sa mga manlalarong available ngayon sa buyout market. Mas lalakas nga na po ang kanilang lineup kung magkakaroon sila ng isa hanggang dalawang bagong defensive player sa kanilang kupunan.